Breaking news tayo mga tol, panalo na po si Charlie Suarez kay Johan Vasquez. So tinapos nga po niya ang laban via unanimous decision. Maganda yung naging performance ni Suarez mga tol, kung ano yung nakikita nating galawan niya sa amateur. Parang mas in-improve pa niya dito sa professional. So magaling gumalaw sa loob ng ring itong si Charlie Suarez. Hindi lang siya yung puro power ang tirada. Talagang pinakita ni Charlie Suarez dito yung experience niya sa amateur. Magaling din yung kalaban niya dito mga tol, 25 wins, 20 KOs, may 3 talo. So hindi rin biro yung 25 at 20 KOs. Talagang may power din itong si Kalbo. Kaya lang hindi umubra yung power niya dahil magalaw si Charlie Suarez. May bagong kartada na ngayon si Suarez na 16 wins, 9 KOs, walang talo. Ang kagandahan nito mga tol, aakyat pa yan sa ranking lalo na sa WBO ni Emmanuel Navarrete. Palapit na siya sa katotohanan na mapalaban sa World Champion. Sana mabigyan ng pagkakataon si Charlie Suarez mga tol, no? Siyempre bibigyan na naman yan ng pagkakataon ni Sean Gibbons. Alam naman po natin na kapag si Sean Gibbons ang gumawa ng paraan, talagang mapapalaban ka sa eliminator. Yan ang tirada ni Sean Gibbons, eliminator muna. Kapag naipanalo mo, siyempre doon ka na sa World Champion. Katulad sa ginawa niya dati kay Jonas Sultan. Nagulat na lang tayo na palaban siya bigla kay Paul Butler. So ang ginagawa po ni Sean Gibbons, sinusubo na yung opportunity. Kailangan mo na lang maipanalo para magtuloy-tuloy ang magandang kinabukasan. Okay mga tol, suportahan po natin ang karir ni Charlie Suarez. Sana magtuloy-tuloy pang panalo hanggang mapalaban sa World Champion. Sa iba pang balita, Josh Taylor nagbigay siya ng reaksyon dun sa pagka-knockdown ni Alexandre Usyk. Sabi nga po ni Josh Taylor, dapat champion na ngayon si Daniel Dubois. Dahil hindi naman daw low blow yung patama ni Daniel Dubois. Sabi niya, Dubois should be champion after that body shot. Definitely wasn't a low blow. Pero marami po ang hindi sangayon dito kay Josh Taylor mga tol, no? Dahil kitang-kita sa video na tinamaan yung belt ni Usyk. So anong masasabi nyo dyan mga tol? Talagang marami ang nagdedebate tungkol dyan. Kung ano yung decision ng referee at nakita sa laban, talagang official na. Kaya legal pa rin yung pagkapanalo ni Alexandre Usyk, wala pa rin controversial. Sa iba pang balita, special announcement mula sa WBC. The WBC have now officially ordered Shakur Stevenson versus Frank Martin for the vacant WBC lightweight world title after making Devin Haney champion in recess. First bid in September 5th. Magandang balita ito mga tol dahil isang Frank Martin ang makasagupan ni Stevenson. Alam naman po natin na hindi basta-bastang fighter si Frank Martin. Pero tingin ko dyan mga tol, yamado pa rin si Shakur Stevenson. Paglalabanan niya po dyan ang bakanteng WBC belt habang ginawang franchise in recess itong si Devin Haney. Ibig sabihin yan, kapag bumalik sa 135 si Haney, siguradong lalabanan niya itong si Stevenson. Kasi itong si Devin Haney lalaban muna kay Regis Prograis para sa WBC belt sa 140 pounds. So abangan na lang po natin yung mga karagdagang updates tungkol dyan. Maraming salamat po.